Hi guys, nandito naman po ako sa bahay ng aming tatay o dito sa ancestral house o ibig sabihin bahay ng aming lolo para mag-transplant ng mga tanim na tinanggal namin dito sa aming bakuran sa bahay namin at ililipat dito sa bahay ng aming tatay. Ang ito ay ang tinatawag na halaman na shrub na ito dito sa amin na magic fruit dahil kapag kinagat mo ito kasabay ng maasim na kakainin mo ay naaalis ang asim na para bang ang tamis. Kahit ang kainin mo ay kalamansi at kahit yung mga maasim talaga katulad ng kamyas at nagdala rin ako ng mga kagamitan ko na pang garden. Yung magic fruit kasi ay maganda na dahil ito ay shrub lang, hindi masyado nagiging mataas na puno. Kasi iniiwasan ko na dito magtanim sa mga malapit sa kawad ng kuryente. Kailangan lang dito yung mga mababa lang na pananim. At isa pa sa itatanim ko dito yung tinatawag na berba. Ang berba ay meron ding bunga na parang lasa ng santol. Maliit lang siya, ngunit ay lasang santol at manipis lang ang kanyang balat, madaling balatan. At meron din dito ako tinatawag na yung matagal na napuno na tinatawag dito na isa ring maliit na halaman, yung tinatawag na tanggula. Ang tanggula ay napakaliit ang bunga nito at maganda ito sa mga malapit sa bakuran dahil hindi ito masyado lumalaki. Itong berba at itong magic fruit ay tatanim ko sa malapit na dito sa namatay na puno ng kalamansi at papalitan ko rin ng panibagong tanim na kalamansi. Pero meron din akong tinatawag na puno ng yung pungkan at saka yung lime na kinuha ko sa pinaka main na tree na tanim dito sa bakuran namin at ililipat ko dito sa bahay ng aming lolo na walang tao. At yung mababa lang na shrub ay itatanim ko dito na sa malapit sa boundary sa malapit sa kawad ng kuryente, ngunit ito namang medyo tumataas ay yung medyo malayo. Meron din ako isang puno ng kakao. Dati naman kasi may kakao dito na puno, kaya lang natumba na nung bagyo. Magtatanim ako na isang puno lang. Marami kasi sana ako pang tanim ng kakao, kaya lang hindi na pwede dito dahil marami na ring tanim at masikip na. At kailangan ko ring magapas dito ng mga damo at mga matataas na puno. Yung malapit sa kawad ng kuryente ay pinutulang ko yung puno ng guyabano dahil mataas na at itinira ko lang yung sanga na palayo sa wire para meron namang mga lilim at makatikim naman tayo ng bunga. At ito nga yung magic fruit na tinatawag. Dito ko ito itatanim sa kabilang banda na medyo pampalit sa namatay na puno. Hindi masyado lumalaki ang puno ng magic fruit. Iwan ko kung ano ang tawag dito sa ibang lugar. Basta dito sa amin natawag ito dito na magic fruit. Nagiging magic kasi ang bunga nito dahil biruin mo ang kalamansi. Bago mo kainin, kahit kumagat ka ng kalamansi, basta una mo munang kumagat ng bunga ng magic fruit na magic. Tumatamis ang lasa ng maasim na prutas, kahit yung santol, mangga na hilaw, yung lahat ng maasim. Pero sinubukan ko kung ihalo yung magic fruit sa baso, ginawa ko para siyang asukal. Hindi yan tumatalab pala. Parang meron ding hindi pwede yung ihalo mo mismo sa baso na merong katas ng maasim na prutas, di pwede. Kailangan talaga kagatin mo lang. Kagatin mo, saka kumain ka ng maasim na prutas. Saka yung tatalab. Parang magic talaga. Ang mga puno pala ay katulad din talaga ng sa kanta na panapanahon lang. Ibig sabihin, parang tao rin. May mga pinapanganak na panibagong sanggol, bata, at meron namang mga matatandang namamatay. Ang puno ganun din. Palipat-lipat ng lugar, may mga namamatay sa ayaw at gusto mo. At tulad ng puno dito ng tinatawag na dalandan sa Katagalogan, dito sa amin ay puno, tinatawag na mandarin. Matagal na yun, maliliit pa kami, ay puno na dito yun. Talagang tumanda na. Pero di namin maipaliwanag kung bakit biglang namatay. Siguro sa katandaan na rin kung anong dahilan. Di namin malaman. Basta natuyo na lang. Pero ngayon marami rin naman kami pinapalit na mga puno. Kailangan kasi palitan din tulad ng tao. Kasi kapag naubos ang mga puno, mawawala na tayo ng lilim.
Marami kasing tao ngayon na mas mabilis magdesisyon na putulin ang mga puno kaysa mag-isip na magtanim. Pero ako, kapag may pagkakataon ako, katulad dito, ay nagbibigay talaga ako ng panahon sa pagtatanim ng mga puno. Dahil mahalaga ito. Lagi kong sinasabi na di naman natin maaaring kainin ang bunga na artificial na plastic. At hindi rin magbibigay ng lilim at oxygen ang dahon ng mga plastic na puno. Ang bulaklak naman ay walang bango kapag plastic na bulaklak. Kaya mahalaga pa rin ang totoong puno, totoong halaman at totoong mga bulaklak na tanim tulad dito. Ang kanilang simulang pag-aalaga sa mundo ang ating tungkulin. Panggatong, pagkain at kagamitan. Ang mga puno ang ating inaasahan. Ngunit wag hayaan tayo maubusan, magtanim kapalit, lagi paghandaan para sa atin din ito sa kinabukasan. Di mo makakain ang plastic na bunga, walang preskong hangin, artificial na dahon, walang samyot bango, ang plastic na sampagitan. Magtanim tayo ng mga puno ngayon, may aasahan tayo sa darating na panahon. Di lang para sa atin, kundi para sa mga anak na darating. Huwag tayo maging makasarili at gahaman, huwag bubunutin ang puno kung walang ipapalit na halaman. Ito'y pamanay ng mga ninuno, bilang ganti ipagpatuloy natin ang kanilang simula, pag-aalaga sa mundo ang ating tungkulin. Ang kabundukan ay tirahan ng iba't ibang nilalang, mga hayop, kulisa, ibon, ibang halaman, mga puno ang kanilang inaasahan sa pag-iwas ng sobrang init, pagguho ng lupa at kanilang kamatayan. Magtanim tayo ng mga puno ngayon, may aasahan tayo sa darating na panahon. Di lang para sa atin, kundi para sa mga anak na darating. At ito namang malapit sa kawad ng kuryente na sanga nitong guyabano ay kailangang putulin para hindi na siya tumaas. Dahil kapag mataas na ito at matatag na, mahirap na putulin. Gagamit ka ng hagdan at saka mahirap na pagtanggalin dahil kapag malaki na. Kaya habang maliit pa, pinuputol ko ito. Hindi ko tinutuluyang putulin ang puno. Tinatanggalan ko lang ng sanga na malapit sa kawad ng kuryente. Pero yung mga puno na malayo na patubo sa kabilang banda na palayo sa wire, kinahayaan ko tumubo yun. Dahil mahalaga ang lilim ng puno, presko sa kapaligiran, at syempre ang bunga masarap, masustansya. Kaya ito ang ginagawa ko palagi, at routine ko na ito kapag may tumutubo na pataas na palapit sa wire. Habang di pa mataas ay pinuputol ko na kagad. Nadala na kasi ako nung lumaki talaga, nahirapan ako. Gumamit ako ng hagdan at saka mahirap, nakakatakot. Baka biglang tamaan yung wire, baka may live mag-ground ka pa, delikado. Kaya di ko na hinahayaan dito na lumaki ang mga sanga dito malapit sa may kawad ng kuryente. Ang ginawa ko dito, pinalitan ko ng mga shrub, yung mga maliliit na halaman na hindi na siya tumataas at lumalaki. Pati yung saging, yung dati na pinakita ko sa unang video na puno ng tindo na malaki pag namunga, kaya lang mataas din naman pag tumubo. Kaya pinalitan ko ng mababa na saging, yung isang uri ng mababa na bungura na tinatawag dito. Tingnan niyo yan, no? May bulaklak pa. Ibang guyabano. Kaya hindi natin dapat putulin ng tuluyan. Kailangan putulan lang ng sanga na nakakasagabal sa boundaries at malapit sa kawad ng kuryente.
tutuluyan bumang putulin yan, meron ng bulaklak. At saka, pag namumunga ito, malaki na rin ang bunga nitong guyabano na ito. At saka ako kapag namutol lang sanga, hindi ko ikinakalat. Kailangan ang mga sanga na pinutol, pinagpuputol ay dadalhin natin sa tamang lugar at tambakin natin yung pang-compost. Ang dahon kasi at sanga ng puno ay hindi naman ito dapat isama sa basura na hinahakot ng truck. Kapag may pisto naman o lugar ay pwede na itong hayaan lang sa isang lugar para mabulok. Ang sanga nito pwede na pang gatong at ang mga dahon ay mismo siyang organic fertilizer na maaari itong pang abono. Hindi lang ito sinusunog, hayaan lang na mabulok sa tabi. Dahil yun ang tunay na organic na fertilizer. Sa pagkakaalam ko, narinig ko lang, hindi naman kasi ako nag-aral ng agriculture, ibang course ko sa college, kundi nagiging acidity ang lupa daw. Tingnan niyo ang punong sili ito, malalaki. Oh. Mas mataas pa ito sa akin. Isang uri ng tinatawag sa amin na pasitis, kaya lang hindi ito ang native. Ito ay medyo malaki ang bunga at mataas ang puno at malalaki. Mas gusto ko pa rin yung pasitis na native na dati na dito na buhay sa amin. Ito dayuhan ito. Galing dito sa iba na lugar. At dumami na rin dito sa amin ang uri ng sili na yan. At meron din kami dito papaya. Tingnan nyo, mga malalaki na rin. No? Yan ang kagandahan ng puno. Nakakalibre ka. Hindi yung kahit ano na lang ay bibilhin mo. Madali lang kasi bumili kung may pera ka. Pero mas maganda pa rin yung sarili mo na tanim. Ayan, no, malalaki na. Minsan meron din naman mga nangunguha ng bunga ng hindi nila puno. Yung mga kumukuha ng kapitbahay. Basta na lang nawawala yung mga bunga dito sa amin. Lalo na yung malapit sa kalsada at talagang kinukuha. Nauulahan kami. Wala namang problema kung hihingi dahil di naman kami maramot. Kaya lang, wala na. Kinukuha ng iba. Di man lang nagpapaalam. Sa kapaligiran, itigil paggamit ng lasong kemikal at plastic na parehong nagpapatindi sa greenhouse effect. Palawakin pa ang organikong pamamaraan sa pagsasaka at pang-araw-araw na pangangailangan. Ikampanya ang pagtatanim, dahon gamitin pambalot sa pagkain. Bawasan paggamit ng plastic, ipagpawalang di nabubulok na gamit. At kapag ako'y nagtatanim, talagang ready na ako. Nagdadala na kaagad ako ng pandilig na tubig at automatic didiligan ko pagkatapos ko na itanim para siguradong malaki ng bagay na maaari talagang mabuhay kapag dati mo nang diniligan at dati na kasing buhay. Parang transplant na lang kasi dati ng buhay na ililipat mo na lang ng lugar. Walang kwenta ang tias na paraan kung non-biodegradable pa rin ang ating kagamitan. Mabisa at mabilis ang paraan ang dapat na hakbang. Kung seryosyong masolusyonan ang katanungan, ating balikan. At sa paggagardening, parang nasa gitna ka rin ng dagat. Di mo alam yung mga panganib katulad ito. Ito ay isang uri, kung di ako nagkakamali, ng ingas o kaya lingatong o linggatong sabi. Pero kasi yung ingas, merong lingatong. Pero ang pagkakailang po, isang uri ito ng ingas o lingatong. Bahala na, basta alam ko Makati ito. Kapag nadaiti ka dito, ay talagang magkakaroon ka ng mga pantal o Makati sa katawan. Kaya ang gagawin ko dito ay tatanggalin ko ito na meron akong stick na gagamitin na hindi ko direktang hahawakan dahil delikado. Ito ang gagamitin ko na patpat. Sa pagputol nito, itatapon ko sa tamang lugar. So di nakakaalam, basta mo na lang hahawakan yan at talagang mga ngati ka. Delikado yan, kaya ginawa ko ay pinutol ko ito. Dinala ko ito sa tambakan ng mga pinutol ko na sanga. Ito ay napapanganib sa balat kapag nadaiti ka. Meron din ito sa dagat kapag nangingisda ka. Yung mga makakatira na nilalang o may buhay at ang iba yung mga halaman din na seaweeds na pwede pag nadaiti ka makatirin. Dapat alam mo yan, na-identify mo yan para makapag-ingat ka. Sa pagkasira ng kalikasan, ang
Oh my God! Kapag dito talaga ako sa bahay ng aming lolo at lola ay namimiss ko ang lugar na ito at marami akong naaalala nung ako'y bata pa. Sa ngayon ako muna ang may-ari nito. Caretaker lang paminsan-minsan. At sa mga darating na mga bagong tagapagmana kung sino ang magmana nitong lugar na ito. Basta ang malaga pangalagaan at kung maaari ay alagaan na ipanatili sa angkan at kung maaari wag ibibenta sa ibang tao. Ngunit di ko na rin alam ang nangyayari sa darating. Siyempre, sino bang makakaalam ng darating? Tayo wala na rin sa mundong ito. At ito naman ang mataas na puno ng sili. Ito, tingnan nyo. Isang uri ng sili na tinatawag sa aming pasitis. Ngunit hindi na ito ang native na pasitis. Ito ay malaking uri at tingnan nyo mataas. Mas mataas pa ito sa akin kapag tumubo talaga at malaki yung mga dahon kaysa ordinaryong sili na pasitis. At dito naman sa kabilang banda ng bakuran ay nakita ko na mayroong uri ng papaya na tinatawag sa amin lalaki. Kapag namulaklak ang lalaki ay katulad dito, mahahaba ang kanyang tangkay at maliliit lang ang bulaklak at bunga. Sa karanasan ko, maaari itong gawin nating babae para mamunga talaga. Kasi na-experience ko na pinutol ko ang puno. Hindi ko tinumba ng diretso, hindi ko pinatay. Pinutulan ko lang sa bandang gitna at ang nangyari, naging babae at namunga. Kaya yun ulit ang gagawin ko nito. Puputulin ko ito sa bandang gitna lang o sa bandang malapit lang sa taas ko. Puputulan ko. Kasi ito ay lalaki. Hindi ito namumunga ng karaniwan. Kaya pinutol ko para nga ay mamunga. Hindi ako agriculturist, mabatay lang ako sa aking karanasan. Naranasan ko na kasi pumutol na ganitong puno. Magsasanga ito at magiging babae at namumunga ito. Yan din ang gawin nyo sa mga kapag nakakita kayo. Huwag nyo patayin. Putulan nyo lang. Ganyan. At kapag yan ay nabuhay pa at nagsanga, subukan nyo kung magiging babae nga. Yun ang ginawa ko sa dati na puno ng papaya. At sa next na video ko, pag nabalikan ko ito at yun nga ang nangyari, papakita ko din sa inyo kung talagang totoo.